Hi! Welcome to Braille's channel. Marami ang nagtatanong sa atin kung paano nga ba sila makapag-comply ng kanilang akop kung sila ay nakatira o nagtatrabaho na sa ibang bansa. Katulad po ni Ma'am Patrocinia Martins, saan daw pwede mag-email ng akop video conference. Kay Ma'am Rosita Modino, kailangan pa daw ba na mag-comply ang mga less than 80 years old? Kay Ma'am Rosalinda Sunga, sa isang anonymous viewer, na nahihirapan sa pag-email at pag-comply ng kanyang akop, kay Ma'am Jenny Apolonio. Kay Ma'am Edith Humacchio, na ang pensyon ay nasa mga anak, at si Ma'am Elizabeth Ibay, at marami pa pong iba. Dahil sa dami ng nagtatanong po sa atin ay gumawa po ako ng isang video na para po sa inyong lahat na nasa ibang bansa, para po sa inyo ang video na ito. But before po tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din Braille's po sa channel. ating kapwa, kaanak o Subscribe, kaibigan para Braille's malaman channel. po nila ang tamang paraan sa Subscribe, pag-comply lalo Braille's na ang mga channel. nasa abroad. With no further ado, Subscribe, let's begin na Braille's po channel. sa ating topic. Subscribe. Isa ka bang SSS pensioner na residing abroad? Paano nga ba mag-submit ng AKOP compliance? The updated steps for the year 2024, ating alamin. Para po sa lahat ng SSS pensioners residing abroad na nagkakaproblema ngayon sa kanilang AKOP compliance. Sa kaalaman po ng lahat, ang AKOP compliance ay nire-require ng SSS upang masiguro na naibibigay ang dapat na benepisyo sa bawat pensyonado under sa SSS law. At sa tulong ng Microsoft Teams application apps na magamit ng mga pensioners residing abroad para sa kanilang compliance through video call conference process. Ano nga ba ang steps-by-steps procedures ng pag-comply? Una, request appointment of video call conference through email at member_relations@sss.gov.ph or through ofw.relations@sss.gov.ph. Take note lang po, ilagay niyo po sa subject ng email ang akop-basic, your full name at ang inyong SSS number followed your request letter for the video call conference. Second step, hintayin ang email confirmation ni SSS. Dito ay isesend ni SSS ang inyong transaction reference number or TRN, kasama ang mga lists of requirements na ihahanda nyo po during the video call conference at an MS Teams meeting link. Make sure lang po na nakapag-download or install na po kayo ng MS Teams. Ito po ay applicable sa Windows or Mac OS with camera. Pwede nyo itong gawin through your desktop or laptop, tablet or mobile phone with at least Android version 4.4 or iOS version 10. Another thing to consider din po is make sure na nakapwesto po kayo sa well-lighted area at malakas ang signal para maliwanag at hindi napuputol or choppy ang video call conference. Make sure din na nakaready ang lahat ng mga requirements. Pangatlo, sa email confirmation ni SSS, i-click lang po natin ang calendar invite o schedule ng inyong AKOP. Pang-apat, sa araw mismo ng inyong AKOP schedule, i-open nyo ang pinadalang email ni SSS at i-click ang Join Microsoft Teams meeting link para makapasok po kayo sa live meeting with the SSS agent. Make sure din po na walang naka-open na ibang apps or applications during the video call conference para hindi siya bumagal o mawala. Panglima, kung wala pa ang mismong SSS agent ay manatili lamang at hintayin na i-accept ang inyong request. I-present lang ang inyong transaction reference number. At iba pang documentary requirements once ito ay hanapin. Pang-anim, once tapos na ang video call conference, wait nyo po ang acknowledgement confirmation ni SSS na ipapadala sa inyong email katunayan na approved na ang inyong AKOP compliance at nakalagay din sa email kung kailan ang next AKOP compliance nyo po for next year. Sa documentary requirements ay need nyo lang mag-ready ng one valid IDs kahit alin man sa mga choices na nakikita nyo po sa inyong screen. At two valid IDs na galing sa bansang inyong pinuntahan or agency nakita ang photo at signature or certificate of appearance issued by Philippine Embassy or Consulate. Take note lamang po, dapat ay parehas ang name ng IDs na ipepresent nyo sa inyong SSS account name.
Kailan nga ba pwedeng mag-comply ang mga pensioners? Kung kayo po ay ang mismong retirement pensioner, ay dapat sa inyong month of birth kayo dapat mag-comply, at kung ikaw naman ay isang survivor pensioner, ay sa birthday month po ng namatay na member ang inyong susundin. Ganon din sa dependents pensioner, sa birth month ng namatay na member. Para po sa dagdag kaalaman o may gusto po kayong isangguni, just visit ssas.gov.ph website or pwede rin tumawag sa kanilang landline at 1455 hotline or at 79177777 or mag-email sa member_relations at sss.gov.ph or sa ofw.relations@sss.gov.ph. That's it. Hoping nakatulong ang aking ibinahagi sa inyo, lalo na po sa ating mga senior citizens na nakabase sa abroad. Kung may mga katanungan po ay kindly comment down below, baka sakali na makatulong po ako sa inyo kahit sa aking simple platform lamang. Marami pong salamat at hangad ko po na magtuloy-tuloy pa rin ang inyong monthly pension at hindi na ito magkaproblema in the future. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates ng inyong AKOP at iba pang topic. Disclaimer lamang po, hindi po tayo empleyado ng SSS o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga tamang impormasyon at based na rin sa SSS guidelines for AKOP compliance.